Usapan natin ngayon ang mga overpowered na abilities sa Hunter x Hunter. Ang Nen ay isa sa mga pangunahing tema ng seryeng Hunter x Hunter, karaniwang ginagamit ng mga hunter ang kakayahang ito. Subalit marami ring mga hunter ang nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang mga kakayahan sa Nen. Sa serye na Hunter x Hunter, mayroong ilang malalakas na kakayahan sa Nen o Hatsu, ngunit alin sa mga ito ang maaaring ituring na overpowered? Una sa ating listahan, ang Banjigam ni Hisoka. Kabilang sa mga pinakamakapangyarihang kakayahan ng Nen, ang Banjigam ni Hisoka ay namumukod tangi dahil sa kakayahang gamitin sa iba't ibang paraan. Ang kakayahan ng Banjigam ay nagpapaintulot kay Hisoka na bigyan ng kanyang aura ng anyong goma na ginagawang sapat na kapangyarihan upang pigilan ang mga mabilis at lumikha ng epekto ng boomerang. Ang mga tampok na ito ay ginagawang perpekto ng Banjigam bilang pang-opensa at pang-depensang kakayahan ng Nen. Pangalawa, ang Godspeed ni Killua. Ang kakayahan sa Nen na ito ay isang uri ng transmutation at ito ay nakatuon sa pagpapataas ng reflexes at pangkalat ang bilis ni Killua sa isang ganap na kakaibang antas. Pangatlo, ang Dr. Blight ni Neferpitou. Ang Dr. Blight ay isa sa mga unang kakayahan ng Nen na ipinakita ni Neferpitou. Gamit ang Dr. Blight, maaaring manipulay ni Neferpitou ang anatomiyang tao sa iba't ibang paraan na nagpapaintulot sa ant na makakuha ng access sa mga nakatagong alaala. Ang mga medikal na tampok na kakayahang ito ay kahanga-hanga rin dahil maaaring gamitin ito ni Neferpitou upang pagalingin ng maraming mga mortal na pinsala. Ang apat, ang Big Bang Impact ni Ovugin. Ang Big Bang Impact ay gumagana sa pamamagitan ng pag-channel ni Ovugin ng lahat ng kanyang Nen sa kanyang mga kamay na malaki ang nagpapataas ng kanyang pisikal na lakas. Anumang bagay na makakontak sa technique na ito ay literal na nawasak. Kakayahang ito ay naglalagay kay Ovugin sa kategoryang pinakamataas na enhancers sa Hunter x Hunter. Ang lima, ang Emperor Time ni Kurapika. Ang Emperor Time ay ang natatanging kakayahan ng Nen na ginagamit ni Kurapika. Ang technique ng Emperor Time ay isang kakayahan na nilikha ni Kurapika upang magiganti sa mga membro ng Phantom Troop. Sa paggamit, binabago ng Emperor Time ang kategorya ng Nen ni Kurapika sa isang specialist na nagpapaintulot sa kanya na gumamit ng mga panganib na technique tulad ng Judgment Chain. Ang Judgment Chain ay pumapalibot sa puso ng kalaban ni Kurapika at kung hindi sila susunod sa kanyang mga utos, sinisira nito ang kanilang mga puso. Sa kasamaang palad, bagaman ang technique na ito ay napakalakas, may malaki itong kapinsalaan. Para sa bawat segundo na ginagamit ni Kurapika ang Emperor Time, nababawasan ang kanyang haba ng buhay. Bukod dito, hindi maaaring gamitin ni Kurapika ang kakayahang ito laban sa hindi member ng Phantom Troop. Mamamatay siya kung gagawin niya yun. Pang-anim, ang Rising Sun ni Phaeton Portor. Ginagamit ni Phaeton ang technique na Rising Sun kasabay ng Painpacker upang lumikha ng mapinsalang epekto. Ang Rising Sun ay malapit na nauugnay sa galit ni Phaeton. Lumilitaw ito bilang isang maliit na araw na may hindi kapanipaniwalang init na natutuna o sumisira sa mga target ni Phaeton sa ilang sandali. Sa labanan, habang mas nasasaktan si Phaeton, mas tumataas ang init ng Rising Sun. Sa madaling salita, ang pakikipaglaban at pagsakit kay Phaeton sa mahabang panahon sa isang laban ay wala nang patutunguhan kundi ang pagkatalo. Pampito, ang Skill Hunter ni Kroll Lucifer. Ang mapinsalang kakayahang ito ay nagpapaintulot kay Krollo na nakawin ang mga kakayahan sa Nen ng mga gumagamit ng Nen sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Pagkatapos nakawin ni Krollo ang mga kakayahan sa Nen ng kanyang mga biktima, maaari niyang gamitin ang kanilang mga kakayahan ng buo nang walang anumang balakid. Mas masama pa, hindi na magagamit ng mga orihinal na gumagamit ang kanilang kakayahan pagkatapos makuha ng Skill Hunter ang bisa nito. Sa kabuuan, pagkatapos kunin ni Krollo ang isang kakayahan sa Nen sa isang laban, ito ay halos tapos na. Bukod pa rito, walang limitasyon sa bilang ng mga kakayahang maaaring nakawin ni Krollo na ginagawang isang overpowered na karakter. Pangwalo, ang Limitation Transformation ni Gon. Ang kapangyarihan ng kakayahang ito ay nasa ganap na ibang antas kumpara sa karamihan ng mga kakayahan sa Nen. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pangako, maaaring gamitin ni Gon ang lahat ng Nen na magkakaroon siya sa kanyang buong buhay upang patasin ang kanyang lakas at paunlarin ang kanyang komposisyon ng katawan sa mga nakamamanghang paraan. Ang siyam, ang Aura Synthesis ni Meruem ay isang masamang bersyon ng Skill Hunter ni Krollo. Sa isang pamamagitan ng pagkain ng kanyang mga target, maaaring masipsip ni Meruem at ganap na magamit ang kanilang mga kakayahan sa Nen. Hindi kinakailangan ni Meruem na kainin ng buo ang kanyang mga target upang magamit ang kanilang mga kapangyarihan. Sapat na ang bagyang pagkain upang makuha niya ang kakayahang nais niya. Pang-10, ang 100 type Guanyin Bodhisattva ni Isaac Netero. Sa Isaac Netero ang dating chairman ng Hunter Association na nagpakita ng isa sa pinakamakapangyarihang kakayahan ng Nen sa Hunter x Hunter. Ang napakalaking Buddha na ito
na may ilang mga kamay ay may napakalaking bilis sa kabila ng laki nito. Sa isang minuto, maaring maghatid ang Buddha ng summon ng hanggang 1,000 makapangyarihang mga hampas na nagpapakita kung gaano kahusay ang chairman ng Hunter Association. Hanggang ngayon, walang kakayahan sa Nen sa Hunter x Hunter ang maaaring tumapat kay Netero pagdating sa lakas. At ang panghuli, ang wish granting ni Nanika. Ang kakayahang magbigay ng kahilingan ay pag-aari ng alter ego ni Aloka Soldi. Si Aloka mismo ang kulang sa mga kakayahan sa Nen. Si Nanika ay ibang iba. Ang Nanika na nangangahulugang isang bagay ay ang nilalang na sumasapi kay Aloka at nagbibigay ng anumang kahilingan kung matutugunan ang mga kanyang mga hiling. Ang mga hiling ni Nanika ay maaaring walang kasiraan tulad ng maaaring maging mapinsala. Mas masama pa kung hindi matutugunan ang kahilingan ni Nanika, mamamatay ang taong ginawa niya ang kahilingan at ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kakayahang Nen na ito ay kakaiba at ito ay sapat na makapangyarihan upang maibalik si Gon sa kanyang buong kalusugan na may buong kontrol sa kanyang kakayahan sa Nen. Kabila nito, ito ay isang mataas na peligro na kakayahan na walang sino mang maliban kay Killua ang maaaring gumamit ng walang mga kapinsalaan. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.